Amen. Merry Christmas. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Tunay po may kagalakan, lalo't higit na alam natin si Kristo ang siyang naghahari sa ating kalagitnaan. At buti na lamang po may Pasko. Pag may Pasko, may regalo, may awitan, may caroling, may Christmas party, may Christmas reunion, merong bonus, of course, at talaga pong lahat ay narariyan ang mga regalo, at may parol, may Christmas tree, may Christmas lights. Ang lahat pong ito ay nagpapahiwatig sa iisang bagay na ginawa ni Kristo. At ito po ay kung paanong siya ay nagkaloob sa bawat isa sa atin. At mula dito siya po ang naging liwanag. Kaya po pag Pasko, mayroon din pong parol. At yung parol pong yun, makikita natin at nagbibigay at sumisimbolo sa ating pong Panginoong Jesus na liwanag. I am the light of the world. Ang sabi po ng Panginoon, siya ang tunay na liwanag sa mundong ito. And you know, yung pong limang yon ay meron pong significance. Ang ibig sabihin po, yung parol ay meron pong limang dulo. At ito po ay merong limang bahagi at dito po ay sumisimbolo ito ng grace, biyaya. Kaya nga po, sa John chapter 1, as we study the life of Mary, what are the lessons that we can learn in Mary's life na siyang ginamit ng Panginoon para maipanganak ang ating dakilang tagapagligtas? In John chapter 1 verse 14, ang sabing ganon, the Word was made flesh and dwell among us. Ang salita raw po ay sumaatin at siya po ay sumama sa atin. And we beheld His glory, the glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. Full of grace and truth. Siya po ay punong-puno ng biyaya. Siya po ay punong-puno ng katotohanan. And these are the things na gusto ko po na sabihin sa bawat isa sa atin. You know, 2015, matatapos na po ito. Pero you know, number 5 is very significant sa Biblia. And I would like also to give you 5 lessons from Mary's life. Pero tingnan po muna natin. Alam niyo po ba sa Kapaskuhan, very relevant po ang number 5. Bakit po? Sa Isaiah 9:6, tingnan po natin. Sa Isaiah 9:6, ito po ang attribute ng ating Panginoon. 5 attribute of Christ. He is to be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. 5 pong katangian na kung saan ay sinasabi sa ating dakilang manunubos, sa dakila nating tagapagligtas. And you know what? Sa Bible din po, pag tumingin kayo sa aklat ng Luke, sa aklat ng Luke, nagbibigay po ito ng 5 benediction or yung 5 hymns, nativity hymns, na patungkol po lahat sa kapanganakan ng ating Panginoon. Ang una po ay si Elizabeth. Ang tawag po dito, Elizabeth Benedicta. Ito yung kung saan siya po ay natuwa nung nakita niya si Mary. Hindi siya nagulat sapagkat dalaga ito, pero bakit nagdadalang tao? Kundi sa kanyang espiritu, sa kanyang sinapupunan, ay alam niya, ito yung hinahanda ng tagapagligtas, ng kanya ring naroon sa sinapupunan, si Elizabeth. Nung oras na yun ay nagdadalang tao din. At yun po ay si John the Baptist. Kaya nung sila'y magkita, alam niyo po siguro sa kahihiyan o hindi alam ni Mary kung saan siya pumunta po siya sa kanyang tiyahin, si auntie po niya sa Elizabeth. So magpinsan po si John the Baptist at saka si Jesus sa laman. Kaya po, narariyan, hindi po siya pinagalitan, hindi siya nabigla, kundi siya po ay nagkaroon ng benediction. Siya po ay nagbigay ng pagpapala. Pangalawa po yung Magnificat. Mary's Magnificat. Oh, magnifies the Lord, and my soul rejoiceth over my God, my Savior, for He has done great and mighty things to me. Ito po yung kung saan ay sagutan nila. And then, makikita po natin yung si Zacharias Benedictus. Ito naman po yung paanong naghihintay si Zechariah kahit gano'n na po siya katanda. Pero nung oras pong yun, mga kapatid, nagkapagsalita siya. Hallelujah. Nung nakita niya na meron pong ipanganganak at ang pangalan ng kanyang anak, si Zechariah, ay John. At ang kanyang tunay po na paghahandaan ay walang iba kundi si Jesus. Makita rin po natin yung angels, Gloria, and Excelsis Deo. Ito po yung kung saan ay peace on earth.
And on the earth, let there be peace. At makikita natin itong mga nativity hymns na ito. At ang ikalima yung si Simeon, na ang sabi niya, ngayon ay pwede na akong mamatay dahil nakita ko na ang tagapagligtas. Mga kapatid, ang mga bagay na ito, 5 significant na napakagandang na mga hymns. Sa aklat po ng Luke, makikita po natin kung gaano po ito ay tunay na mabiyaya. 5 signifies grace, no? 5 signifies grace. On the 5th day of creation, everything was created. And then after that, God rested. All the creative elements of earth was formed. And then 5 witnesses to the birth of Christ. Naroroon po, maaaring yung mga pantas at pagkatapos naroroon po ang kanyang mga magulang. But if you can see, doon sa nativity, 5 po sila na naroroon. 5 rin po yung sa book, in the Pentateuch, 5 rin po yung 5-fold ministry, and 5 wounds of Christ, death at the cross. Siya po ay nilagyan dito sa ulo, 2 po sa kamay, at pagkatapos sa paa na pinagpatong ito, at naroroon po yung stab doon po sa kanyang tagiliran. All of these things signifies yung 5, na kung saan ay it means grace, full of grace and truth. Punong-puno po ng biyaya. Now, let's move on. Ano po yung mga bagay na kung saan ay makikita natin patungkol po kay Mary, kung ano yung mga lesson, na nung si Jesus ay dumating and the Word was made flesh and dwelt among us. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Siya po ay nagkatawang tao. Bakit kailangan pa? Bakit hindi niya po pwede iligtas ang tao? Para, nandun na lang siya sa langit. Naalala ko po yung kwento ng mga langgam, no po? Minsan pag nakakakita ka ng langgam, naaawa ka, isang mumu lang, isang butil lang ng kanin. Binubuhat nila yung dami-dami nila, tapos magkakasunod sila. Parang ikaw yung napapagod, ang layo-layo, ang tagal-tagal. Sabi gano'n isang bata, ano kaya nanay? Ilagay ko na lang yung buong kaldero doon sa pinupuntaan nila, para hindi na sila mapapagod. Sabing ganoon po ng nanay niya, anak, pwede mong gawin yan, pero hindi ka rin nila mauunawaan. Maliban na ikaw ay magsakatawang langgam. Sapagkat pagka kapwa nila langgam ang tumulong sa kanila, maiintindihan nila. Alam niyo po, ang Panginoong Jesus ay gayon din. Nung siya po ay nagkatawang tao, naramdaman niya kung ano nararamdaman mo. Naunawaan niya ang ikaw ay mabigo, kung ikaw ay i-reject, kung ikaw ay masaktan. Maramdaman niya ang lahat ng mga sakit, ang lahat ng mga bagay na nararamdaman ng kanyang nilalang. At dahil dito, nagkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya. At ito po ang ating Panginoon. Amen? Amen. Let there be praise in the house. Amen. Kaya po, merong Pasko. Dumating po si Kristo. And that is the greatest story ever told. Na meron po tayong kasaysayang katulad nito. At siya po ay nabuhay. Nakasama po ng maraming tao. At ipakita niya ang kanyang tunay na kapangyarihan na sa tao maaaring imposible, pero sa Diyos ang lahat ay posible. Mga kapatid, ano ang mga bagay na kung saan ay makikita natin sa buhay ni Mary nung siya po ay sinabihan pasimula pa laang na siya ay magkukonceive, magdadalang tao. Ang mga aral pong ito na ating maririnig ay hindi lamang pang Pasko, kundi pang araw-araw at lalo tigit sa paghahanda natin sa panibagong taon. At ito ang magiging susi upang tayo'y manatiling matagumpay at tunay po na lumalakad sa kanyang kalooban. Mga kapatid, matututo na natin kay Mary, when God promises something, no man can stop it. Will you say amen to that? Pag ang Diyos ang nangako, walang kahit na sino man ang pwedeng humadlang dito. Amen. Why? Because with God, all things are possible. Alam niyo po kung saan nagmula ang verse na ito? Nung po si Gabriel ay sinabihan siya, Mary, you are going to conceive a son. And then, sabi niya, how could this be? How could this be? I am a virgin. Sabi pong gano'n ng anghel, the Holy Spirit will come unto you. Because with God, all things are possible. At dito po, sinabi na, sapagkat sa Diyos, ang lahat ng bagay
ay posible. Maaaring tayo po ay maraming pagkakataon na hadlangan. Maaaring mga bagay na kung saan ay imposibleng mangyari sa bawat isa sa atin. Pero sa Panginoon, mga kapatid, walang imposible. Hindi po pwedeng malimitahan ng Diyos sa mga pangako na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Pag ito po'y kanyang pinangako, forever the word of God are settled in heaven. Sino po rito yung mga merong pananghahawakang pangako sa Diyos? Taas nga po ang kamay. Sino po yung merong kang word sa Panginoon? Hallelujah! Ito pong inaangkin ko. Hallelujah! At pag ang Diyos ang nangako, hindi napapako. Amen. Pag ang Diyos ang tunay na nagkaloob ng kanyang salita, ang sabi nga nun, for the word of God is quick and powerful. Forever the word of God is settled in heaven. Heaven and earth will pass away, but the word of God will remain forever and ever. Mga kapatid, ito po ay sigurado, sagrado, sapagkat ang salita ng Diyos ay medisina. Ito po ang siyang nagpapaandar sa atin, for in Him we live and move and have our being. Na ang sabi pong ganoon, forever, Lord, your words, O God, are like pure gold, precious than pure silver and gold, sweeter than honey, than the honeycomb. Napakasarap po ng salita ng Diyos. At ang salitang yan, mga kapatid, ay tunay na may kaakibat na tipan. Ang kanya pong mga pangako ay tunay po na nakasandig. Ito po ay nakatalaga. Ang pundasyon nito ay ang kanyang tipan. Na tayo po ay kanyang pagpapalain. Na tayo po ay kanyang sasamahan. Na tayo po, mga kapatid, ay kanyang tutulungan ililigtas. But there are things, mga kapatid, na hindi po ganun kadali katulad ng nangyari kay Mary. Kay Mary po, nung siya ay sinabihan, with God all things are possible. Maaaring ang hirap po nito kung paano niyang sasabihin kay Gabriel, pero kay Jose. Pero kahit Jose ay kinausap ng Diyos. Sabi po ng Panginoon, huwag ka magugulat. Ang iyong kasintahan, ang iyong katipan, ay magdadalang tao. At ako mismo ang gumawa nito. Hallelujah. Iyon po ba ay posible? Sa Diyos po walang imposible. Sa Diyos po lahat ay may pangyayari. At makikita po natin kung papaano po na maaaring nung oras na yun, 15 taon pa lang yata raw po si Mary noon. Siya po ay bata pa, ngunit itong lahat ng ito ay kanyang dadalhin. At narariyan na merong mga bagay na kung saan ay pwede bang sabihin niya na ipupush ko ba to, gagawin ko ba to? Pero at the right time, when the fullness of time has come, narariyan na po, naroon na yung pain. At hindi po ito naging madali sapagkat meron pong lubos na tinatawag na banta si Herod. Na ang lahat ng mga bata, sapagkat meron pong mga mago at meron pong mga pantas na kung saan ay nagtipon-tipon, nagkita-kita sila sa India. At napakarami po nila, sinasabi po ng mga documentaries na hindi lang sila tatlo, sila po ay group of scientists, group of doctors, group of mga businessmen, economists, at sila po yung mga matatalino, sabi ko ng mga pantas. And they have been reading the prophecy, pinag-aaralan nila. And they now is the time na ang sabing ganon, a Savior will come, it will be born in Bethlehem. And true enough, nakakita po sila ng tala, the star, hallelujah, which signifies the Lord Jesus Christ. At narariyan po yung star na yon, ito po ang kanilang pinuntuhan. At dahil dito, narariyan po si Herod na nagtangka, na patayin ang lahat ng mga bata na kung saan ay 2 taon hanggang pababa ay papatayin. Mga kapatid, hindi po ito madali kay Mary. Hindi po ito para bagang itong mga bagay na ito yung mga bagay na kung saan ay susuungin nila. Kaya nga po sa pagtatala ng oras na yung bago siya mga anak, kailangan ay lumipat sila ng lugar. Bumalik po sila sa kanilang lugar upang sa pamamagitan nito ay hindi po sila mapahamak o sila po ay masundan ni Herod. Mga kapatid, there will be pain in our dreams, in the stars. But forget about the scars and look at your stars. At tingnan po natin how the Lord is going to do those things which are impossible. That when God promised, no man can stop it. Narariyan po na itong bagay na ito, all of us have all those stars also. Stars represent also our dreams, our prayers, all those
things that we are hoping for. Mga bagay na ating pong ninanais na mangyari sa ating mga buhay. Ito po yung ating mga panaginip at panalangin sa ating mga Panginoon. Ito po yung mga bagay na ating idinudulog na sa lahat ng pagkakataon, ang Diyos ay tunay na mamagitan sa ating pong mga tahanan, sa ating mga pamilya. At mula po dito, makikita po natin sa ang kapanganakan nito. Sasabihin natin, Pastora, hindi yan madali. Hindi madali na kung saan yung pang pangarap na yan ay maabot. Totoo po yun. Pero may magandang bagay sapagkat meron kang ipinaglilihi. Alam mo na pagka sumasakit na at maglalo na malimit na ang pagsakit pag ito'y humihilab na. Alam mo na mas malapit na ang kapanganakan ng iyong pangarap. Amen? Mga kapatid, pain is an indication that the birth is getting close. Hallelujah. Kung may mga problema, may mga pagsubok, kung para bagang ano ba to, ang kaaway talaga gumagawa, totoo po yun. Pain, brothers and sisters, is an indication that the birth is getting close. Kaya kung may problema, parang bakit ganito? Alam ko, darating na yung sagot sa prayer ko, pero bakit may mga hadlang, may mga limitations, may mga bagay na parang nagiging negatibo. Mga kapatid, just believe that something is in you worth fighting for. You just fight the good fight of faith. There is something in you worth pushing for, driving for, delivering for, and birthing for. Dapat lang at kailangan lang na po pwede na kung saan tayo po ay tunay na makapagbata sapagkat ang ating pong ipinanganganak ay lubos na isang destiny. Ito po ay isang pangarap na makapagbibigay ng pagpapala, hindi lamang sa iyo, sa iyong pamilya, kundi sa iyong kapwa at maging sa ating pong iglesia at sa ating bansa. Amen? Amen? Pain is an indication that the birth is getting close. And when there is something na deterrent, ito po ay mga hadlang, believe something is in you worth fighting for. You must fight for it. Hallelujah. You must push for it. Drive for it. Deliver for it. And then, birth. The birthing for. It is worth birthing for. Worth delivering for. Ang lahat po ng pupwet, ang lahat po ng ating ninanais, ang lahat po ng ating pinapangarap. It is worth fighting for. I believe we have all the dreams. Huwag po tayong manghihinawa. Huwag po tayong tatalikod. Huwag tayong para bagang ayoko na. Parang ang hirap. Pero mga kapatid, you just don't know. You are as close to your dream. You are as close now to the birthing of the miracle, the birthing of your prayer, the birthing, brothers and sisters, of the harvest in your life. Amen? Amen. Let there be praise in the house. Hallelujah! Hallelujah! So remember, mga kapatid, pagka merong ginawa ang Diyos sa bawat isa sa atin, when God has promised something, no man can stop it. Maaaring sasabihin natin ay limitado tayo. Maaaring sasabihin natin para bagang wala naman akong kay o parang hindi ako effective dito. Maaaring hindi ko to kaya. Pero mga kapatid, God will be the one to initiate it for us. It is because it is His promise. It is His dream for each and every one of us. Pangalawa, great things are often born out of the system. Great things are often born out of the system. There are times, brothers and sisters, na sinasabi ng marami na kung ikaw ay nanaginip at ito'y ibahagi mo, parang imposible. Parang hindi mangyayari. Sapagkat ganito ang natural. Ganito ang sistema. Lalo na yung sistema ng mundo. Pag hindi mo mapatunayan, pag hindi ka may kay, pag hindi ka matalino, kung hindi ka tanyag, kung wala kang kakayanan, parang imposible. Nililimatahan kagad ng tao kung ano magagawa ng Diyos sa isang tao. Nililimatahan kagad sa uri ng kanyang panlabas na anyo. Na parang ito, wala itong kahihinatnan. Pero mga kapatid, sa Diyos, sabi pong ganon, great things are open, born out of the system. Alam niyo po, imposible na manganak ang isang birhen. At sino itong si Mary? Hindi siya kilala, nameless, faceless. Pero mga kapatid, when God is going to do great things, He will do it in an unusual way.
sa kaparaanan na hindi kayang isipin ng tao upang ang tao ay hindi makapagmapuri, kundi ibigay lang ang lahat ng kalwalatian sa iisang Diyos na nagpapala sa bawat isa sa atin. Amen! Glory to God! Hallelujah! Amen! Minsan po ay sinasabi natin, ang lahat ng ito ay nangyari. Pero minsan, dahil sa nangyari na at nagkaroon tayo ng tagumpay, malimit ay nakakaligtaan natin the unseen hand of God na siyang gumawa sa ating kalagitnaan. Kaya nga po, kung kaya pa itong ipaliwanag ng tao, ay sasabihin na sa tao ang sikreto nito. Pero mga kapatid, kalimitan, ang Diyos ay gumagawa sa mga tao na parabagang imposible na may mangyari sa Kanya. Ito ang Kanyang mga ginagamit upang sa pamamagitan nito, ang Diyos ay maluwalhati. Sa ating pong ministeryo, wala naman po ditong mga milyonaryo masyado. Amen. Milyonaryo lang. Kasi pag may 1 million ka, ang tawag sa'yo, milyonaryo na. Amen. Tignan mo nga yung katabi mo. Amen. Huwag mong i-smallin yan. Amen. May mga 7 digits yan. Di po ba? Pero yung decimal point. Amen. Praise God. Praise God. Kung titingnan po, sabi pong gano'n sa JR, bakit? Alam nyo, meron pong mga grupo ng mga pastor na kung saan ay pinag-aralan daw po ang JR. At pagkatapos po ay sinabi na, bakit sila may ganito? Meron silang annex, meron silang prayer garden, meron silang hostel, meron po silang mga eskwelahan, and etc. And all of these things, sabi niya, alam mo, imposible yan na mangyari sa kanila. Tapos meron pa sila sa Tagaytay, merong Zion, may Dream Center, at ngayon po magpapatayo na naman tayo, no? Kaya mas lalo po na kung saan ay sasabihin na talagang may ginto daw po tayong nakuha. May ginto, baka naman nasa katabi mo yon, no? No, nasa iyo ba? No, ako nga po hindi pa nakakakita ng bara ng ginto. Pero sabi ko, buti na lang hindi tayo nakakuha ng ginto. Kasi kung may ginto tayo, ang kalwalatian ay mapupunta doon sa ginto. Hindi sa Diyos na nagpala sa iglesyang ito, sa Jesus reign, sa pamilyang ito. Amen! Amen! Sa ang Panginoon ang siyang gumawa sa bawat isa sa atin. Tapos tignan nyo na, faceless, nameless. Amen! Pero praise the Lord, how the Lord has blessed us. Kung paano po tayo pinagpala. Only God can really whisper into somebody so that God can favor us. Meron pong bagay na ginagawa ang Diyos, katulad po kay Mary. Yung sa Magnificat niya, grabe po kung paano niyang in-acknowledge yung kanyang humility. Panginoon, sino ako? For He lifts up the humble. He lifts up the lowly. And He has done great and mighty things for me. The Lord's heart is for those who are poor. And makikita natin ang lahat ng mga magagandang sinabi po ni Mary, ni Elizabeth, ni Simeon, ni Sicaraya. Oh, glory to God na ang lahat po ito, it has revolutionized the social, the moral, the economic condition of Israel. Because Christ has been born. Ipinanganak si Kristo. And there's the beginning of Christianity, mga kapatid. You know, out of this world, ito po yung out of the system. Things which cannot be comprehend. Hindi mo maunawaan kung paano nangyari to. But when God is going to do great things, He will do it in an unusual way. Ito po isang kakaibang bagay na hindi maipaliwanag sa pamamagitan lamang po ng kanyang kapangyarihan. You know, dahil dito makikita natin kung papaano po si Mary ay humawak sa mga bagay na ipinangako ng Diyos. Why? Because Mary is so pregnant with destiny. Siya po ay nagdadalang tao ng isang napakagandang layunin at napakagandang kinabukasan na hindi lamang po ito ay makakaapekto sa Israel, kundi sa sangkatauhan. Hallelujah! The Savior has been born. Mary is so pregnant with destiny, and God is not limited for system. Maaaring there is no room for Mary in the inn. O maaaring tayo rin po na pagsasarang minsan ng mga pintuan.
Para bagang walang bukas na oportunidad sa bawat isa sa atin. Maaaring yung pananampalataya mo hindi tinatanggap. Maaaring sinasabi sa'yo, napakalaki ng pananampalataya mo. Maaaring sinasabi sa'yo, yung mga bagay na yan, there's no room for what you are believing for. There's no room for what your faith is. There's no room for everything that you're dreaming of. Pero mga kapatid, to God, it might be barns, it might be full of just the sheep and the cattle. Maaaring ang mga kasama mo, biro mo na sa sabsabang ka, tapos ang mga kasama mo, mga tupa, mga hindi mga babango. Pero mga kapatid, remember, don't let the circumstances diminish the concept of the promise of God. Huwag pong maging limitasyon ang anumang circumstances. Huwag po nawa na maging malimitahan tayo ng mga bagay na kung saan ay nakapaligid sa atin upang yung pangako ng Diyos ay hindi natin makamtan. Minsan po pag nangangarap tayo, sandali tignan nga ba natin sino may mga kaya na kung saan ay magbigay. Pero mga kapatid, maaari nga na parang limitado, wala ka nang mabilang, wala ka nang makita. Pero sa Diyos, walang imposible, sapagat siya ang Diyos na walang limitasyon. Amen. Do not limit the unlimited God. Amen. Alam nyo, minsan nag-iisip po tayo, sino ba yung mga po pwede? Pero parang wala. Pero alam nyo, kung tayo po, katulad po ng mga empleyado rito, kung tayo po ay mananangan sa ating mga sweldo, limitado yan. Pero, alam niyo po, ang supply at ang provision ng Diyos ay hindi nalilimitahan. Amen? Kaya dapat lagi po tayo nakasalalay sa provision ng ating Diyos. Amen? Amen! Hallelujah! Come on, get excited! Hallelujah! Siya po ang Diyos na nagkakaloob. Subukan ninyo na tingnan ang inyong sweldo at tingnan po kung ano yung gagastusin ninyo kulang. Pero bakit nagkasya? Bakit may sobra pa? Hallelujah! Ito'y dahil sa provision ng ating Panginoon. Amen! Praise God! Hallelujah! Purihin ang Panginoon! Kaya wag po tayong malilimitahan. Ano man ang ating sitwasyon? Parang ikaw, kung parang imposible itong gagawin namin, parang it's a big leap. Pero kapatid, wala tayong dapat na limitahan sapagkat ang Diyos, pagka po siya'y gumawa, yun po yung mga sukat na out of the systems of this world. Kaya po itong gawin ng ating Panginoon. Alam niyo po, si Jesus mismo, siya po ay napagsarahan sa loob ng Jerusalem. Pero buti na lang doon po siya ipinako sa labas ng Jerusalem. Doon po sa bundok, sa Golgota. At mula po doon, upang ang lahat ng benepisyo ng krus ng Kalbaryo ay makarating. Hindi lang sa mga Hudyo, hindi lang sa Israel, kundi sa lahat ng tao, sa mga Hentil. You know, great commission and great companies' ideas are born outside of the system. You might be thinking so loud, it's so huge, napakalaki. Pero mga kapatid, if you have a big God, nothing is impossible. Walang imposible pagka meron tayong isang malaking Diyos na ating pinanghahawakan. And so, the Lord wanted us, lalo lang tayong magtiwala sa Kanya. Katulad po ni Mary. Maaring siya po ay minamata. Pero sa lahat ng ito, hindi po siya kumibo. He just pondered these promises in her heart. Ito po ay kanyang pinagbulay-bulay lang. Ang bagay na kung saan ay ipinangako sa Kanya. And true enough, Jesus cast down the mighty and He exalt the humble. Ang Diyos po, Kanya pong itinataas ang mga mababa at ibinababa niya ang mga lubos na nagmamataas. And this is it. Christianity puts an end to the world's label and prestige. Sa sistema ng mundo, kung sino ang mayaman, kung sino ang makapangyarihan, kung sino ang may posisyon, kung sino yung maganda, kung sino yung may talento, siya ang nasa itaas. Pero sa sistema ng Diyos, lahat tayo pantay-pantay. Pag ikaw ay pinili ng Diyos, lahat ng mga imposible ay nagiging posible. Sinabi ng Panginoon, I am the Lord thy God. Is there anything too hard for me? Amen. Just call unto me and I will answer thee. And I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Amen. I can do all things through Christ who strengthened me. Ang lahat ng ito, mga kapatid, ay kaya nating gawin. It is because Jesus is, with God, all things
are possible. Brothers and sisters, makikita natin ang buhay natin, it is just like a story. Volume 1, 2, and 3. 3 volume ang buhay natin. The past and the present and yet to be. The first is written and laid away. Yung una, yung nakaraan. Second volume, yung po yung pangkasalukuyan. At isinusulat ito araw-araw. Pero yung pangatlo and the last are of the volumes 3. It is locked from sight, hindi pa natin nakikita. But who keeps the key? God keeps the key. Ang pinakamagandang balita, ang Diyos ang may hawak ng susi, hindi si Satanas. Amen. And so we can rejoice because we know who holds our future. Amen. And our future is greater than the past. The best is yet to come. Hallelujah. Amen. Amen. Sabi pong ganon, fear not little flocks, for it is the pleasure of the Father to give you the kingdom. For I know the thoughts that I think towards you. These are thoughts of peace and not of evil to give you an expected end. What do you expect from God? Hallelujah. Jesus said, I came unto this world to give life and have it more abundantly. And this is what we should expect. A victorious, more than conqueror life. Amen. Triumphant because of what Jesus did on the cross. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Jesus holds the key. Ang Panginoon po ang mahawak ng susi ng ating buhay. Siya po ang director. Siya po ang nag-i-initiate. Siya po ang gumagawa nito. So, you don't have to worry sapagkat hawak ng Panginoon ang ating buhay. Lalo tigit tayo po'y nagkatiwala. Lalo tigit na tayo po'y nagtiwala. At siya ang naghahari sa ating mga buhay. Ikatlo, there are some people who follows you that is not for you. Just like Mary. Marami po ang sumunod sa oras na yun sa sabsaban. Maraming mga pantas. Marami na kung sana'y naniniwala si Jesus ang tagapagligtas. Siya po ang dakilang manunubos. Siya yung sinasabi sa prophecy that unto us a child will be born and His name will be called Wonderful, Mighty God, the Counselor, the Prince of Peace. Mga kapatid, pero remember, there is Herod. Si Herod na kung saan ay nagkukunwari na gusto rin niyang sumamba. Nagkukunwari na gusto rin niyang makita ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus. Nagkukunwari na siya ay magririgalo, natutuwa. Pero mga kapatid, siya po ay hindi kasama. Doon po sa dakilang plano, bagkos siya ang ahadlang. Bagkos siya ang gustong pumatay kay Jesus upang hindi siya mapalitan. Mga kapatid, sa bawat mga pangarap, sa bawat mga panalangin, at sa bawat mga mihimala na gagawin ng Diyos sa bawat isa sa atin, merong pong hadlang. Merong gustong hahadlang. Pero dapat hindi po tayo ma-intimidate at hindi po tayo magapi ng anumang hadlang na mangyayari sa ating paglakad at sa anumang mga hamon na ating kinaharap. May mga bagay na katulad dito, sapagkat ang kaaway ay nais niyang patayin ang ating mga pangarap. Nais niya na hadlangan kung ano ang mangyayari sa iyo. Mga kapatid, there are the wise men, but there is also yung si Herod. May mga Herod po sa mga pangarap natin. Bakit po? Ito yung katotohanan. The devil is not frightened where you are right now. Ang diablo po ay hindi natitinag kung nasan ka ngayon. Andiyan ka lang. Pero mga kapatid, natitinag siya kung saan ka tutungo. Natitinag siya kung ano ang pangarap ng Diyos sa'yo at kung ano ang pangarap mo. Natitinag siya kung anong ipinaglilihi mo at kung ano ang iyong ipanganganak. Hallelujah! Natitinag at natatakot ang diablo na pagka naipanganak ang narariyan sa sinapupunan mo, na pangarap, na panalangin, na mga bagay patungkol sa kaharian ng Diyos. Doon siya natatakot.
Katulad po ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat pag si Hesus ay ipinanganak, naroroon ang kaligtasan, naroroon ang tagumpay, naroroon na mawawala na po yung tinatawag na mga tanikala. At narariyan ang tunay na kalayaan. Mga kapatid, ang lahat ng ito'y mangyayari. It's just the same sa bawat isa sa atin. May mga ipinaglilihi tayo. Kaya po patuloy lamang natin, you must fight for what you are birthing for, delivering for, and everything that God is putting in you. There will be a birthing of a miracle. There will be a birthing of a harvest. There will be a birthing of prayers and dreams sa ating pong mga buhay. At lubos na ang kaaway ay natatakot pag ito'y naipanganak. Hallelujah. Ikaw ay nangangarap na magkaroon ka ng cell group, magkaroon ka ng isang Bible study, ang iyong pamilya ay maliligtas, nakakilala sa Panginoon, ikaw ay may pangarap sa iyong pamilya, at dahil dito, sila ay tunay na maiahaon, may lilip sila doon po sa kahirapan, narariyan po na ang lahat ng mga pangarap nito, makatapos ka ng pag-aaral, ikaw ay tunay na magamit sa inyong syudad. Alam niyo, ang kaaway ay hindi natatakot kung nasan ka ngayon. Natatakot ka kung saan ka patungo. Kaya siguraduhin mo, kapatid, na meron kang patutunguhan. Amen. Hindi yung nakaupo ka lang. Hindi yung nauubos ang buhay po natin maghapon. Hindi nyo ba napapansin, halimbawa, 5 taon na kaya, pag ako ay pumasok, magtrabaho, tapos kakain, magpe-Facebook, magpupunta sa internet, tapos kukunan ko yung mga kinain ko sa restaurant, tapos lalabas kami, tapos susweldo ulit, tapos kakain ulit. Hindi nyo po ba nakikita kung iyon ang patutunguhan natin? Sabi nga po ng isang awit, do you know where you going through? Tama ba yun? Do you know? Yung mga may edad na rito, alam yon. Yung mga bata, hindi alam yun eh. No? Yung mga bata, hindi pa alam yung kantang yon. O, tinan mo, nakangiti lang sila. Sabi, do you know where you going through? Do you know the life that... hindi ko na memorize. Pero, alam mo ba kung saan ka pupunta? Dapat alam mo. Amen? Meron kang pangarap. Tanungin mo ang katabi mo, alam mo ba kung saan ka patungo? Alam mo ba kung saan ka pupunta? Amen? May pangarap ka ba? Nakikita mo ba? How do you see yourself 5 years from now? How do you see yourself 10 years from now? Ano po yung mga bagay na kung saan ay nakikita natin? Ako po ay may pangarap. Next year, hallelujah, this season, next year, tayo po ay may karagdagang mahigit 1,000 estudyante sa JRK, sa senior high school. Nakikita ko po ang JRCC na mahigit na rin 1,000 ang ating estudyante. Ngayon po ay 675. Nakikita ko po kung paano ang estudyante ito, hindi estudyante lang. Ang nakikita ko ay pamilya, hallelujah, na makakakilala sa ating Panginoon. Amen? Dahil sa kalimitan sa kanila, karamihan sa kanila ay nasa mga marginalized, nasa mga slum areas, mga member ng Pantawid, mga kapatid, nakikita ko, isa-isa na merong mga gumagraduate sa kanilang mga tahanan, sa bawat pamilya na kanilang kinakatawan. At dahil dito may pag-asa, ang susunod naman ang mag-aaral, at ito ang magbabangon sa kanila sa kahirapan. Amen! Maitatangaligid sa lahat ang pangalan ni Jesus. Amen! Jesus reigns! Si Jesus na siyang nagbangon sa ating lahat. Amen! Nakikita ko po ang maraming mga faculty na kung saan kayo po yung mahawak ng napakaraming mga estudyante at dinadala natin sila sa paanan ng Panginoon. Dinidisipulo sila. Nakikita ko po yung building natin, yung Twin Tower, mamaya ipapakita ko sa inyo yon dahil ako lang nakakakita ngayon. Amen. Narariyan po kung paano ito po ay maitatayo. Nakikita ko po kung paano sa mga iba't ibang sangay sa ating pong bansa ay meron pong mga eskwelahan upang sa pamamagitan nito ay magdala sa mga kabataan. Hallelujah! Embedded in the biblical foundation na sila po ay natututo hindi lamang with a quality education, hindi lamang po academic excellence, kundi ito po ay may tunay na banal na takot sa Diyos. What can I see? Sabi po sa dissertation, sa akin pong dissertation, ang sabi po ng pinaka-head ng panel, yung president, what can you see? JRCC 5 years from now. What will become your center of excellence? And I can see that
JRCC will become a center of excellence for Christian values. It is not because of mathematics or whatsoever. Well, of course, kailangan po ito. But what will become your center of excellence? It will be in Christian values. Because this is what we will be needing even more, lalo na po sa mga hinaharap natin. Pagulo ng pagulo, padami ng padami, palalim ng palalim ang problema ng kabataan. Kailangan po tayong tumindig, kailangan po tayong may patunguhan, kailangan po tayong may misyon, at ito po'y mangyayari mga kapatid. Hallelujah! Because with God, all things are possible. Amen? Amen! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Alam niyo po, call no man worthless for whom Christ died. Ang bawat kaluluwa, mga kapatid, ay mahalaga. Kahit na sino, kahit nasaan. Ikaw at ako, huwag mong tatawagin na walang saysay, walang pakinabang. Sapagkat namatay si Kristo para sa Kanya. Ang sabi sa Isaiah 65, As when juice is still found in the cluster of grapes, and men say, come on, let's destroy it. But I say, God says, no, do not destroy it. There's something good in it. May maganda pa rin sa Kanya. Kapatid, sa tingin natin, napakasama niya ng tao. Sa tingin natin, kahit sa impyerno, hindi siya tatanggapin. Mga kapatid, sa Panginoon, may maganda pa rin sa Kanya. Sa tingin mo, yung tatay mo, wala ng pag-asa. Sa tingin mo, yung kapatid mo, wala na. Pero mga kapatid, sa tingin ng Diyos, may pag-asa. Sabi pong ganon, there's something good in it. There's something good. May maganda pa rin sa Kanya. Sapagkat kaya tayong katasin ng Panginoon, pagtiyagaan, unawain, abutin. At mula po dito, that is just like out of the system. That is just like kung paanong si Jesus ay para sa atin. If Jesus is in us, who can be against us? Sino makalalaban sa atin? Ikaapat, keep your seed hidden while it grows. Mga kapatid, tayo po'y binibigyan ng mga talento ng Diyos. Hinuhubog niya tayo. Inaayos niya ang ating karakter. Ang katangian natin ay Kanya pong pinupuro. Ang ating mga motibo ay Kanyang nililinis. Ang puso po natin ay patuloy niyang pinalalambot. Ang lahat ng ito'y ginagawa ng Diyos bago tayo mamunga. Pero habang ginagawa ito ng Panginoon, huwag muna nating sabihin na may mga bagay na ginagawa ang Diyos sa atin. Ang ibig ko po sabihin, just keep your gift or seed hidden while it grows. Do not let, parang minsan kasi po, sometimes, there are times na we're trying to be big and important. Especially pagka meron tayong mga talent. Kung meron tayong mga kakayanan. Pero mga kapatid, ito po yung pagkakamali ni Jose. Pagkatapos na dumating yung pangarap sa kanya, yung panaginip, pinagsabi niya kaagad. Yung pinersecute siya. Ganon din po, you cannot let everybody know that you have what you have. Na meron ka, na inilalagay ang Diyos sa'yo. There are testimonies that needs not to be testified. That should not be testified. Ito yung bagay na merong nilalagay ang Diyos sa'yo. And you are just excited. Katulad ni Mary, she pondered it in her heart. Pinaponder lang niya ito. There is the birthing here. Meron siyang ipinaglilihi. Meron siyang lubos na naroon sa kanyang sinapupunan. And she knew, hallelujah, it will be a miracle. It is something. Grabe, kung gaano, it will revolutionize everything in this world. Pero she just pondered it. Until, hallelujah, the time. Na kung saan, mga kapatid, ito po ay dumating. Mga kapatid, in the fullness of time, si Moses, he was hidden until the time is right for him to be exposed. Tinago po siya ni Miriam. Inago rin po siya ng kanyang nanay. And then, let's stop trying to be big and important. There are some things growing in you that you must not show. May mga bagay na maaaring ikaw ay nilakipan ng Diyos ng ganitong talento until such time with a divine endorsement na ibigay sa iyo ito ng Panginoon. Then, you remain humble. And this is it.
what Christianity is all about. Christianity is the death of pride. Christianity is the death of pride. Except a corn of wheat falls into the ground and dies, it abideth alone. But if it dies, it will bear much fruit. Yes, there will be seed and there will be fruit. Pero it must first die. Kailangan muna ito'y mamatay. So that, pagka ito po'y tumubo, ang makikita'y hindi ikaw, kundi si Kristo na nasa iyo. Upang pag ito po ay tunay na nagkaroon na ng magagandang bunga, hallelujah, ang kalwalatian ay para sa Kanya. Ang katangian mo ay pino. Ang puso mo ay puro. Ang motibo mo ay tama. Ang lahat ng ito, mga kapatid, pagka sa oras na habang ikaw ay nilililok at tayo po ay hinuhubog ng Diyos, narariyan po tayo po ay namamatay sa ating mga sarili. And that is what Christianity is all about. When Mary, brothers and sisters, was given this magnificent assignment, imagine she will become an instrument, the birthing of the Savior, the Son of God. Brothers and sisters, hindi ito biro. But you know what? She just pondered it in her heart until the fullness of time. You know why? Nung ipinanganak po si Jesus, until 2 years old, hindi po ito nailabas. Until 12 years old na si Jesus mismo ang pumunta sa isang Feast of Tabernacle na kung saan siya po ay nangaral sa templo. Nawawala siya. Nagtataka po si Mary, nasan ba si Jesus? Sabi niya, ba't hindi ka nagpaalam? Alalang-alala kami. Sabi niya ganun, I'm doing my Father's business. Hindi po na-open si Mary. Siya ang nanay, pwede niyang pagalitan. Pero alam niyo po, alam niya na si Jesus ay ang anak ng Diyos. And Mary was so dead to herself. No, nothing. It is none of her, but it's all of God. Nung oras na si Jesus ay gumawa ng first miracle, Jesus turned the water into wine, at pagkatapos, sabi ni Mary, gumawa ka ng mga wine kasi nakakahiya, yung mga bisita, wala nang iinumin. Sabi niya ganon, lady, it's not yet my time. When na-open ba siya? Pwede niya sabihin, nanay mo ako, bakit ganyan? Pero sabi lang ni Mary, just follow what he is going to say. Mga kapatid, from the manger, going to the mountain, sumusunod po si Mary in the synagogue. There was a time na nangangaral po si Jesus. And then, sabi ng mga disciple, your mother is here, your father is here. Sabi niya, I have no mother or no father, except those who will become my disciple. Na-open po ba siya? Dapat ang nanay naririto sa harap. Pero si Mary, okay lang nandun siya sa likod. Sabi niya ganun, I do not have my mother or my father. I do not have my brother or my mother, or yung pong talatang yun. And you can see, from the manger to the mountains and to the cross, up to the cross, makikita po natin how Mary really was dead to herself. Until at the cross, and then in the ascension, and then resurrection, and at the Pentecost, Mary was also there. Kasama siya sa 120. But she just set aside herself. She knew, kilala niya ang anak ng Diyos. It is none of her, and it is all of God. Mga kapatid, Christianity is the death of pride. And that is the very reason, I believe, na marami pong mga pangarap ang nangyayari. Sapagkat maraming mga tao ang natutong magpakumbaba sa Diyos. Sino man ang mababa, itinataas ng Diyos. Sino man ang mataas, ibinababa ng Diyos. At ito po ay prinsipyo. Prinsipyo ng Biblia. At ito ang nais po ng Diyos na ating pong matutunan as we keep the dream alive. Even as we birth into a miracle. Narariyan po the dying of ourselves. At panghuli mga kapatid, always lose what you have in worship.
You know why Mary can lose everything? Even her begotten Son. Even Jesus. Even Jesus, He can lose. Mahirap po yun sa nanay. Pero alam niyo mga kapatid, because He is always with Jesus. He is always in the presence of Jesus. He is always in the presence of Jesus just worshiping God. It's different when you worship God. It's different when you are in the presence of God. So many things happen. And you know, the presence of God always makes the difference. When you worship the Lord, mga kapatid, pagka po ang Diyos ay tunay na gumawa sa bawat isa sa atin, everything changes. His presence will always make a difference. And this is it. Mary is always, yes, with Jesus. And she always worship. She always in the presence of God. And that makes the difference. Pag ikaw ay nasa presensya ng Panginoon, you will be changed, you will be transformed, you will die to yourself. It's just the same when I remember nung itinuro ko po yung si Abraham, when he went to offer Isaac, nung hiningi ng Diyos si Isaac kay Abraham. Remember, meron siyang 3 dala. And that's where Abraham made mention of worship in the presence of God. Me and the lad will go yonder to worship. Ang sabi po gano'n ni Abraham. But we are going to come back. We are going to come back. Mga kapatid, si Abraham ay may 3 dala. It is the wood which signifies the cross. We must really be transformed and we must carry the cross and we must have Christ in our hearts. Hallelujah. In order for us to have a real worship, in order for us that we can really experience the very presence of God. The wood, and then the fire. The fire was there, the seal. Yes, brothers and sisters, the passion was there. Naroroon po yung init, naroroon po yung tunay na pag-ibig ni Abraham with our God. You cannot really worship somebody whom you do not know, whom you do not love. But with Abraham, he loves God. Hallelujah. At he carries with him the knife. The wood, the fire, and the knife. The knife. Pwedeng sabihin nga, nakalimutan ko yung knife. Pero mga kapatid, dala-dala niya yung knife. It is because he knew now, outside the presence of God, he cannot do it. He cannot do it. Hindi niya kaya na patayin ang kanyang anak. But in the presence of God, all things can be made possible. He can be dead to himself. There will be a cutting of himself. Something must die to himself. It is all of God and none of him. Mga kapatid, kaya nung oras na yon, nakayanan niya because he is in worship. He was in worship. He was in the presence of God. At nung oras na yun, sinabi ng Panginoon, now I know, do not touch the child. Do not touch the lad. Now I know that you love me. Now I know that you fear me, that you honor me. Brothers and sisters, there's something is always happening when we are in the presence of God. The presence of God will always make the difference when you are now in His presence, in worship. Mga kapatid, there are times na hindi mo kayang gawin ito when you are just in the ordinary level. When you are just in your ordinary life, I cannot forgive. Hindi ko kaya itong patawarin, hindi ko siya kayang kalimutan, hindi ko kaya itong hawakan. Mga kapatid, but when you are in the presence of God, Lord, pag sinabi ng Panginoon, patawarin mo siya, anak, yes, Lord. Pag sinabi ng Lord, ikaw ang lumapit sa Kanya, yes, Lord. Pag sinabi ng Lord na ikaw ang humingi rin ng tawad, mga kapatid, there must be always the knife that you are going to cut yourself, and there must be always that knife, because there is always something in our lives that needs to die. And we must die daily. Marami pa pong mga bagay na dapat mamatay sa ating mga sarili. So we must always carry the knife in worship. And that makes the difference when we are in the presence of God. And it's the same thing with Mary. She is always in the presence of Jesus. From the time of conception
Until the time of Pentecost, she is in the presence of God. And so with God, with Mary, all things can be made possible. And she remained triumphant and victorious. At mula po dito, we can learn so many things. Sa ating pong pamilya, sa ating pong mga pangarap, sa mga bagay na ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Mga kapatid, maraming bagay pa po ang gagawin ng Diyos. Alam ko po na sa lahat ng pagkakataon, ang Panginoon, tayo po ay Kanyang pinagpapala. Marami po tayong pinagdaanan now on our 30th year, 2016. I believe the Lord is still writing another chapter, another milestone for His glory and for His honor. And I just want to show to you kung gaano po na ang Diyos nais pa na kung saan ay atin po ito na ito po ay iponder, and then it is being conceived. And I believe this is now the right time that the birthing of this dream, the birthing of this miracle will happen. It was in 1997 nung tayo po ay nagtayo nitong phase 1 ng ating pong building. At ito po ay parang garahe. And then 2006 nung ito po ay itinaas hanggang sa 4-story building. Ang mother plan ay 7-story. Pakita po natin yung ating pong mother plan. Pwedeng patayin yung ilaw. And then, ito yung mother plan natin. Tinawagan natin itong 747. At tinawag din po natin Reloaded 777. It is a twin tower. No? At ito pong twin tower na ito, yes, nasa slide na dulo. Yan. Okay, tingnan po natin. Next, tingnan natin. Ito po yung ating pangarap nung una. No? And then, makikita po natin kung ito po ay magagawa. Next. Praise the Lord. Ayan po. Ito po yung pangarap natin, 7-story na twin tower. Meron pong bridge. At narariyan po, ito ang 1997 na ginawa natin, yung pong mababa na gusali. Pero ito po ay itataas sapagkat purihin ng Diyos, ang file drive po natin ay sapat para ito ay maitaas. Ito po ay 7-story. So, ang 3rd floor ay gawa na. Ang 4th floor po ay i-demolish po natin yan sa December. Tatanggalin na po yung court pagkatapos sapagkat ilalagay na po ang 4th floor, 5th floor. And then on the 6th and the 7th floor will be the main auditorium. The new main auditorium na pinapangarap po natin. It will house so many students. It will house more of the ministry's activities. Yung ating mga DGs, yung ating po mga youth services, yung pong mga facilities na kakailanganin natin so that we can disciple, we can win souls, and we can really help others. Evangelism, discipleship, and social transformation. Next, tingnan po natin how God is going to manifest these things. At ito po ay ating pangarap. I believe after 10 years, 2006 nung huli tayong magpatayo, after 10 years, I believe it is already ripe. I believe we believe as we pray, as we give birth. Yes, doon po sa ipinaglilihin nating mga pangarap. Narariyan po na ito ay tinutupad ng Panginoon. Ginagawa niya ang mga bagay na ito. And now, tingnan po natin ang ating pong ang ating auditorium. This is our dream. Amen. Are you excited? Amen. Hallelujah. Can you see what we can see in the Spirit? But with God, all things are possible. Amen. Brothers and sisters, tignan po natin. Pinagpipilian po natin ang mga auditorium. Next. Sige po. Meron po dyan nakapareho ng auditorium natin. Next. Yan po yung pagka wala tayong masyadong pera. No? Hindi maganda masyadong silya. At pag tayo po nawalan pa ng faith, baka ito naman po muna ang lagay natin. Wala tayong gagastusin. Ano? Pag kinukwenta ho namin, 2,000 na silya, tapos 1,800 isa, di 3.8 million yun. Pero pag ito nilagay natin, wala na kayong gagastusin. Maliban na lang na magdala kay kanya-kanyang silya, no? Pagandahan ng silya, hindi po. Amen. This is just a dream. And then, tingnan po natin, ayan, ito po yung parang gusto ni Pastor na kung saan ay dire-diretso po, hindi na yung mezzanine pupunta rito, kundi meron po yan talagang daanan sa gitna. And then, next,
Ayan, medyo malaki po ito. Meron po siyang mezzanine. Next. Yan, just the same. Nakikita niyo po, tinitingnan natin kung ano ang magiging interior ng ating sanctuary o ng ating auditorium. Next. Praise the Lord. Ito po yung isa kanina. Yan. Ito po yung merong paakyat na kung saan sa ilalim ay po pwedeng naroon po yung mga ibang mga audiovisual rooms o children's room o youth rooms, mga ganun. And next. Yan. Para pong katulad ng ating sanctuary. Next. Okay, yan po ay flat naman, walang mezzanine. Next. Praise the Lord. Next. Ayan, at yung susunod po. Okay, and then, ayan, yan po yung parang katulad dito ngayon. Next. 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 Ayan, yan po yung parang lumaki na Jesus reigns. At ito po ay aayusin natin. Andiyan po yung cross. Andiyan pa rin yung cross. Parang ginaya tayo, no? Sino kaya nang gaya? Malaki lang sila. No, hindi po. Talagang iisa espiritu natin. Amen? And so these are all the dreams that we have. Do you think it's impossible? No. All things are possible with God. Amen? With God, all things are possible. Ano mangyayari sa ground floor? Dito raw po gagawin ang mga activities. Dito raw po yung, meron na tayong parang quadrangle wherein yung mga estudyante, meron silang mga pwedeng paglaruan or they can just hang out. And then, asan po yung asan na yung basketball court? No, sigurado, meron ho. Huwag kayong mag-alala, meron. At ito po yung talagang pinipilit ni pastor na dapat meron, no? Mukhang hindi itatayo pagka wala yung basketball court. Praise God. But everything will be, I believe, beautiful as we have conceived it. And all of these things can happen because we have a God, hallelujah, of a miracle. A God who keeps on being faithful to what He had promised. What He had promised, He will do. Amen? Because our God is faithful. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Oh, hallelujah! Blessed be the name of the Lord. Initially, kailangan po natin ng 10 million para po doon sa Shell. Sa Shell pa lang po yun. No? Depende yon kung anong gusto natin interior, kung ano natin gusto nating carpet. Di po ba, siyempre, carpet naman. Pag ako'y bumupunta sa Hong Kong, yung airport nila katakot-takot na carpet. Sabi ko, Panginoon, ko ito. Talagang parang kalsada lang yung carpet. Sa amin, dapat magagandang carpet din, di po ba? Tapos, makikita nyo po, depende sa sound system, depende po yan sa acoustic, depende rin po yan kung ano gusto natin. Ito po, tela pa rin hanggang ngayon, di ba? So, yun hong 10 million ay naroon pa lang sa Shell. Pero alam ko po, masaya na tayo initially doon. Makapagsasamba tayo. And then, little by little, God is going to promote us. Amen. How the Lord has taught us. Siya yung nagpapastor sa atin. Siya po yung nagkakaloob sa atin. Sasabihin niyo, oh, tinan mo, nakakuha na naman sila ng ginto. Pinataas na nila yung kanilang building. Hallelujah! Ang ginto natin ay si Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah! Amen! Praise God. Hallelujah. At ang lahat ng ito ay mangyayari. I believe it will happen. If it is, whatever it is, no matter how far you are from it, if it is noble, if it has something to do for the kingdom of God, if it has something to do for the lost, then if it has something to do for the name and for the honor of God, then you must do it. You must stretch yourself. You must try to reach for it. Stretch yourself and do it. Hallelujah. Because God, Emmanuel, is with us. The Lord is with us. Siya po ay nasa ating kalagitnaan. Amen? Believe that you can because Jesus can. Amen? Amen. To God be the glory. Believe that you can because Jesus can. Amen. Kaya po ito ng Panginoon. Amen? Praise God. Shall we all arise? Tayo pong lahat ay tumayo. As we partake of the Holy Communion this afternoon,
We have this exceeding joy. Meron po tayong grabe na kagalakan, the joy in our hearts. Because there is a Christmas. Because there is the covenant. Because this is what communion is all about. That Christ has born, Christ has risen, and Christ will come back again. Si Jesus ay ipinanganak, siya po'y nabuhay, siya po'y namatay, at siya'y babalik na muli. At ito pong sinabi ng Panginoon, hallelujah, sa lahat ng ito, how God has lifted up the lowly, how the Lord is going to defend the poor, how the Lord is going to transform the life, hallelujah, of His people. Oh dear God, how can we ever come unto you? Oh dear Jesus, we just love you. Oh dear Jesus, we have this exceeding joy. We have the joy in our hearts, and you are the joy, Jesus. The joy of the Lord is my strength. Hallelujah. Oh, hallelujah. We have this exceeding joy